you are all that I see. As I'm leaning in, you steal my attention. It's here once again. I find your affection. You're really all that I need. 'Cause I'm in the presence of the God who loves me. Presence of the God who holds me together, and He'll never let me go. I'm in the presence of a faithful Father, presence of a friend and Savior. There's nothing that could separate me from the presence of His love. As I'm leaning in, you steal my attention. It's here once again. I find your affection, Lord, and you're really all that I need. 'Cause I'm in the presence of the God who loves me. Presence of the God who holds me together, and He'll never let me go. 'Cause I'm in the presence of a faithful Father, the presence of a friend and Savior. There's nothing that can separate me from the presence of His love. Oh, it's where I find my in the presence of heroes above, shame us abound in the presence of His love. Anxiety isn't, depression is healed in the presence of His love. Chains are undone, and hearts are bound in the presence of His love. 'Cause everything changes, and all that remains is the presence of His love. 'Cause I'm in the presence of the God who loves me. The presence of the God who holds me together, and He'll never let me go. 'Cause I'm in the presence of a faithful Father, the presence of a friend and Savior. There's nothing that can separate me from the presence of His love. Oh, it's where I find my presence of His love. Morning po, bawat isa. Talaga, it's really indeed napakabuti ko talaga ang Panginoon. It's really a privilege to being called
Just as pangatlong araw na tayo sa ating sa 40 days natin na ating tinatalakay, and hindi tayo lalayo doon sa Genesis, but ang aking ifo-focus ay in the life of Christ Jesus. But sa verse na kukunin ko rito is dun sa Genesis chapter 12 verse 4. Sabi niya dito, "So Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old and when he departed from Haran." So ibig sabihin yun, nung sinabi ng Panginoon ang Panginoon Ama kay Abraham na, "Sige, lumisan ka rito, punta ka doon sa inahanda ko para sa sayo." Hindi nag-alanganin si Abraham doon sa pagsabi ng Panginoon sa kanya. So, may kasabihan dito kasi ang topic natin sa araw na ito is total obedience. Kahapon was immediate, kumbaga kagad. So, si Abraham dito is kumbaga hindi siya nag-alanganin. Pagsabi ng Panginoon, kaagad. So, total na kumbaga walang alinlangan na wala siyang pag-alinlangan na o nag-iwan man, kumbaga talaga lahat dinala niya. So, may kasabihan dito, sabi dito, total obedient means His plans are yours. Kumbaga, His plans are yours. So, makikita natin yung si Abraham na talaga alam niya na ang mangyayari ahead, but he knows, may assurance siya. Kaya his plans are yours, and then you take all of his plans. Your days and nights are his. Your thoughts are his thoughts. You take on the mind of Christ in total obedience. Si Abraham, makikita natin na his total obedience because alam niya ang plano ng anong plano ng Panginoon para sa kanyang buhay. Kagaya ng mag-focus tayo doon sa sa kay Panginoon Hesus, sa sa nangyari sa buhay niya dito sa mundo, na ibinaba siya ng Ama dito sa mundo as a form of human being, di ba? Talagang parehong-pareho, may flesh, kagaya sa atin na may nararamdaman din sa kanyang sa kanyang katawan. Sa physical body come all the weakness of human nature, but weaknesses Jesus overcome. So, pinakita niya, he showed men how to be obedient in everything. Pinakita niya sa tao how to be obedient everything. Pero, sabi dito, Jesus made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men, and being found in the fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death on the cross. It is in Philippians 2:7-8. Kumbaga, sasabihin natin, ang pagkamatay niya sa krus was a most hideous, degrading death, a death shameful and agonizing. But Jesus was obedient to that death, and he humbled. He made himself of no reputation, a man, yet divinity. Jesus provided the way for his obedient to be partakers of his divine nature as Jesus humbled himself. We must humble ourselves in the presence of God. He came as a servant, and now we must be his servant. So,
kung titingnan natin just as Abraham, hindi hindi ang Panginoon Jesus nag-alanganin. Total obedience, pumunta siya dito sa mundo, that unto the end, talagang dadaanin niya lahat ang mararanasan niya lahat ang nararanasan ng natural na tao. Kumbaga, dapat sana hindi na lang niya daanin 'yun. Kumbaga puwede naman sabihin niya na, ayaw ko dumaan ng ganyan kasi kumbaga mas masarap ang buhay bilang isang nasa taas, 'di ba? Kumbaga andun yung privileges mo, andun yung yung kakayahan mo. But still, bumaba siya, and in a form of human being, ang nasa puso niya was the servanthood heart, and he still humble to obey God the Father. Puwede ko naman sabihin sa Ama na, "Wag mo na akong pahirapan," 'di ba? "Wag mo na akong daanan." So, meron kasabihan, meron ako na baka meron ako lang napadaanan ba na isang parang na katanungan kung ah, kung ipapako na ang Panginoon Hesus sa krus at may ano kaya kung sabihin natin, ano kaya kung sinabi niya, ah, "Aatras ako, hindi ko gagawin 'yun." 'Di ba? Puwede naman kumbaga sa kaniyang kalagayan, puwede naman niya sabihin na, ah, "Hindi ko gagawin 'yun, hindi ko gagawin 'yun." 'Di ba? Nang ipapako niya sasabihin niya, ayaw ko na lang, hindi ako dadaan nito, ayaw ko gawin ito." Kasi puwede naman sabihin niya, ang tao, ah, aren't worthy of all this suffering. Kumbaga sa pag-suffer niya sa pagpako sa krus, puwede rin sabihin niya, "Ay, hindi ka naman kayo worthy, bakit ako mag-ano, mag pagpapako sa krus? Dahil kayo makasalanan naman kayo, wala namang kumbaga wala naman kayong, ah, kuwenta o masakit lang kayo sa ulo ko or pasaway lang kayo." Puwede naman niya sabihin 'yun na, ah, pinag ah, pinapakita na nga sa inyo, pinaparamdam na nga sa inyo na ganito, mali. Pero kayo ang tigas ng ulo ninyo, ayaw ninyo. Puwede naman niya sabihin na, ayaw ko ito, you are not all worthy of this suffering." Tapos sasabihin niya, "I'm not the one." Kumbaga hindi siya naman nagkasala, tayo naman, 'di ba? Hindi naman siya nagkasala, tayo naman. So, sabi pa na, "Bakit ko ibibigay lahat?" 'Di ba? Tapos kumbaga titignan pa natin sa ginawa sa kanya, sabi din niya, "How they treated me, plucking out my beard, spitting on me, crowning me with thorns and mocking me. They just aren't worth it." 'Di ba? So, ano kaya kung nag-back out ang Panginoon? Ano kaya kung nag-back out ang Panginoon? Yung baga may pumasok ba sa ating isipan na, ano kaya kung nag-back out ang Panginoon, meron ba salvation ba or, ah, mase-save ba tayo, 'di ba? Kung wala yung total obedience niya dun sa Panginoon Ama. As sa nakikita rin namin sa mag-asawa namin, sa sitwasyon ngayon kumbaga titingnan namin, kumbaga sa sitwasyon namin, lalo na sa akin na magsasara na yung company, kumbaga mawawala na yung, kumbaga yung tawag nun, yung malaking suweldo or siyempre kung may malaking suweldo makakagalaw talaga kami, and lalo na it's a great kumbaga sa ministry talagang makakagalaw kami, kasi andun namin ang source ng kumbaga
part of source of the ministry nandoon sa ano, sa aking, natatanggap and, nakakakilos talaga ako. Ngayon ngayon magsasara ang company, siyempre, ah, what lies ahead, hindi ko pa alam kung anong mangyayari sa sitwasyon na after pag-close, maghahanap ako ng ano, ng panibagong trabaho. So, expectation sa ahead is it will not be the same as ngayong ngayong ano, yung sitwasyon noon, 'di ba? So, may katanungan din doon na puwede sabihin na, ah, dahil sa ministry na ito, parang tumakbo sa isip ko, sabi ko, o puwede ko rin sabihin ano na, dahil hindi ko naman kaya, hindi namin kaya kasi just imagine, ah, ma-transfer kasi yung church nandun sa loob ng company was just a favor, pinagamit. Hindi natin akalain na it will come to this point that, isipin natin we will start from zero. Kumbaga magsisimula galing sa zero and, siyempre maraming ano, maraming, ah, gagawin, you will be busy, maraming gastusin, maraming ano, you'll start from zero. Parang there come to a point on our mind that, ah, ano kaya kung magsara na yung company and, anyway, sabi pa nag-retire naman ako, ah, andun na yung, pension ko, why not just go home back to Tacloban and ano, mas mag-relax ka na lang doon. Okey na, wala na, 'di ba? Wag ka na magproblema doon sa ministry, wag ka na magkuhan, 'di ba? And, kaysa mag-ano, sasakit pang ulo mo kasi siyempre, yung gagawin mo magtatayo ka talaga ng building, it's really start from scratch. And, you have to kumbaga kailangan mo kasi all out, you have just for total all out effort lahat ng ano, ng kaya mo sa buhay mo, talagang ibubuhos mo. Just as Christ Jesus did, binuhos niya yung buhay niya for the ano, sa kasalanan ng tao. Kagaya ngayon niyan, kumbaga ako, puwede ko lang sabihin na ayoko, hindi ko na lang gagawin yun, 'di ba? So, pumasok sa isipan ko yun na kung ganyan gawin ko, just as what Jesus did, what if Jesus back out, 'di ba? So, ang mangyayari dito, many would be lost and who could have been saved? Many go to hell, eh, sabi pa, ano kaya ang buhay ng mga OFW na gusto ng Panginoon na ma-save, 'di ba? Yung mga tao na naghahanap sa Panginoon. It comes to the point na kung kami hindi kami sumunod, ito mangyayari. Kagaya yung buhay ng Panginoon. If we don't have that total obedience, lots of souls will be lost. So walang, kumbaga kung sa Panginoon Jesus, uh, there would be no, grace na makakapagligtas sa atin. We all will go to hell. But because of the total obedience, kahit na dumanas pa siya ng hirap, kahit, durain pa siya, kahit koronahin pa siya ng ano, ng, thorns, sabihan pa siya ng kung anong-anong, hindi maganda, pinainom pa siya ng, suka, 'di ba? But
still pumasok sa isipan niya yung pagpapakumbaba na sumunod. And nandoon sa isipan, natatak sa isipan siya na yung servanthood heart niya. Hindi siya nag-isip yung kalagayan niya. Well, pwede naman. Kumbaga, pwede naman. Pwede na rin naman kami umuwi na lang. But, hindi kasi yun ang napasok sa isipan. Kundi, ng Panginoon Hesus sa amin, hindi rin kanya nang pumasok sa isipan. Ito yung pumasok sa isipan namin. Paano na kaya itong mga tao kung hindi kami sumunod? So, total obedience means giving all. Sabi pa, di ba, doon sa una sabi ko, means his plans are yours. You take all of his plans, di ba? Because his plans are yours. Alam mo ang mangyayari sa unahan. Dahil may kasiguraduhan ka na ang Panginoon na sinusunod mo, siya ang may-ari at He's a powerful God. Kaya nga, tayo ay naniwala doon sa makapangyarihang Diyos dahil alam natin na siya ang may kakayahan ng lahat. And being a Christian, as we weigh in our total obedience to Him, ibig sabihin lang yan na nung tinanggap natin siya bilang Panginoon, siya ang nagligtas, we already have that total obedience. No. Total obedience means lahat ng buhay natin ay naayon sa kanyang kagustuhan, sa kanyang kautusan. Sabi pa sa John 14:15, if you love me, obey all my commands. Diba? If you love me, obey all my commands. So, ibig sabihin yan, kung nandoon tayo sa total obedience, hindi lang pagkatanggap natin, tapos na. Kumbaga, we give all out, even to our physical, sa ating pangangatawan. Ibig sabihin yan, we have to be in a position of holiness. Kasi hindi lang yung pagsunod mo katapos ko na. Kagaya niya, pwede ko na sabihin, sumunod na ako, nagawa ko ng Panginoon, sinunod ko na. Inilagay ko na yung church, tayo na namin. Pagkatapos, yung buhay pala namin mag-asawa, hindi na ayon. Hindi nakauyon, hindi naka-align, hindi sunod doon sa salita ng Panginoon. Kaya we have to be very careful na sa ating pag-iisip na minsan sa ating pagtingin na sinasabi natin we are in total obedience. Panginoon, sumunod na ako. Talagang dream series na ako, Panginoon. Nag-disciple na ako, Panginoon. Naghahayo ako, Panginoon. Pagkatapos, in your physical, sa pananalita mo, meron ka pa mali. Di ba? Kaya nga sabi pa dito, weigh your words. Kailangan, meron kasi ako dito, I characterize this as into ilang weigh your words, add up the grand total of self. Kumbaga yung pagiging selfishness mo, and last is walk like Jesus. Kasi kung tatapusin ito, mahaba ito.
So, weigh your words. Ibig sabihin yan, in total obedience, in our words, we have to be very careful. Hindi lang basta-basta. Huwag maging marites. Huwag tayo maging magsang-ayon sa sitwasyon ng makamundong ito. Kundi kailangan ang ating pananalita ay nasasang-ayon doon sa salita ng Panginoon. Hindi nga negatives, hindi nga mga kung ano-ano. Meron man tayong marinig galing sa ating mga kasamahan or kahit sino man, kapatid man or relative or sino man, kailangan we have to be very careful to talk back kasi minsan hindi natin naiisip na mali pala ang ating nasasabi. And in another, yung sa pansarili, mas gusto natin, inuuna natin yung pansarili natin. Diba? Sabi pa dito, self is cunning and slippery, avoiding total obedience to God. You cannot trust self, but you can trust Jesus. So, sabi doon sa Galatians 2:20, I live yet not I, but Christ live in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, ang huli, walk like Jesus. Sabi dito sa Colossians 2:6-7, as you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. So, in total, you can't walk like Jesus unless you walk in total obedience. So, in Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walks not after the flesh but after the Spirit. So itong mga bagay na ito, kailangan magiging maingat. Ingat tayo, word and self, then walk. Dahil kung pwede ko sabihin nung sinabi ng amo ko na factory will be closed, so i-sell na niya, ibebenta niya, and kung isipin ko, yung ministry nasa loob, yung church nasa loob. Diba? Yung worship hall nasa loob. Tapos, pwede ko sabihin na, bahala na kayo. Uwi na lang ako. Diba? That kind of word is not as mabuti. Kundi, pwede sabihin natin na lang, Lord, go with me where your plans is. Diba? Pwede na lang, kumbaga, in a easy manner of saying, madali, ganyan, diba? Bahala na sila. Anyway, mga pasamay naman yun, diba? But it has to come into our mind. What if itong ministry na ito ay hindi natin ipatuloy? There will be many lost souls. Ano mangyayari, di ba? So, we have to be very careful when in total obedience. Hindi lang ganyang kumbaga is just as easy as that, na kung wala tayong totoong mananampalataya, the true faith in Christ Jesus,
hindi natin kaya gawin yun. Because of the faith and kung paano pinakita sa atin ng Panginoon yung kabutihan niya. And through this faith and through those nakita natin ang ginawa niya kahit hindi siya umatras. But still, because of his servanthood heart, he still ginawa rin niya. As did Abraham, because of his servanthood heart, sinunod niya ang Panginoon. Pwede naman siya, ang ganda na ganda ng buhay ko dito, bakit papaalisin mo pa ako? Bakit papapuntahin mo pa ako? Hindi ko naman kaalam-alam yung lugar na yun. Na ano ang mangyayari doon sa susunod, di ba? So because of our total obedience sa ating buhay, we are privileged to be called. And because of our obedience, di ba? So, hindi lang tayo, kundi marami pang buhay ang mable-bless. It's not just for our own self. Kaya kanina, di ba, yung self, kailangan maingat tayo. Baka gusto natin, on our total obedience, we just want para sa atin sarili lang. No. In our total obedience, para sa lahat. Just as Christ did. Nagpapako sa cross because all will be blessed. All will be saved. All will magkakaroon ng eternity. Diba? For all, lahat. Heavenly Father, we thank you. Salamat, Panginoon Jesus, dahil sa inyong total obedience na nandito kami ngayon, that we could do and walk like you, O Lord Jesus. Thank you for your life that because of your total obedience, O Lord, that magkaroon kami ng pagbabago sa aming buhay. Nagkaroon kami ng mas nakakabuti sa aming Panginoon. Because of you, your servanthood heart, and your humbleness, that we are here now, na makakasunod kami dahil sa iyo. If not of your total obedience, we cannot do this, O Lord Jesus. But you have shown us your love for us. And may this love na natanggap namin galing sa iyo maging way ito para may padama namin din sa iba, lalo na sa nangangailangan sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, mahirap makasunod, but we know walking with you, we could overcome this journey we have. We thank you for your life, that for giving it for us. And may our life too may be used for your glory. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Yes, Father God. Lord, salamat po sa panibagong buhay sa lakasan na muli may pinagkaloob sa amin. Salamat po sa mensahe mo sa araw na ito sa bawat isa. Minsan pa kami po yung ipapakumbabang lumalapit sa iyo. Sabihin kami ng kapatawaran, lalo na sa mga bagay na nag-disobey kami. Panginoon, create in us an obedient heart. Gaya ni Moses,
Gaya ng mga tao, Panginoon, sa Biblia, kung saan sumunod sila, Panginoon, ng walang hesitation. Ama, hindi namin to kaya mag-isa. Hindi namin kayang sumunod kung hindi mo kami tutulungan. The spirit is willing, but this flesh is weak. Dalangin po namin na pangunahan mo kami sa aming pagsunod. Lalo na sa mga pinapagawa mo sa amin, Lord, ngayon. Sa aming first fruit, Panginoon, hipuin mo ang puso ng bawat isa. Sa pag-pledge, Lord, sa anumang bagay, Panginoon. Alam ko po na may ginagawa ka sa buhay ng bawat isa. At sa ministry na ito, Lord, turuan mo kami sumunod ng walang pag-aalinlangan. Yung pagsunod na may pag-ibig at hindi nagagrumble. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumakad sa katuwiran mo and to live holy life. Sabi mo nga, Panginoon, sa Romans 12, hindi kami mag-conform dito sa mundong ito. Kaya, Ama, humihingi kami ng tulong at gabay sa iyo na makasunod sa lahat ng iyong pinapagawa sa amin. And using, Lord, na mga materials na ipinrovide mo sa amin mga T3, small groups, at itong plan for Panginoon na journey na tinatakbo namin ngayon. Mga life class, dream series, and encounters. Lord, use these tools and materials, Panginoon, para makapag-disciple kami, Panginoon, at may lapit namin sa iyo. Yung mga tao na inilalagay mo sa puso namin na gusto mo, mas makilala pa at makilala ka pa, Panginoon. Ama, salamat po sa mensahe mo muli sa araw na ito. Isa namin pinagkakatiwala ang lahat. At ang journey na tinatakbo namin ngayon, Panginoon, alam namin nakasama ka namin. As we obey, Father, thank you for your word na sabi mo. Kung mahal ka namin, Panginoon, gagawin namin ang pinag-uutos mo. And we love you, Father. And help us, Lord. Thank you, Father, God, for everything. And we give you back all the glory and honor and adoration, thanksgiving, praise. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Yes, Lord. Jesus. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. As your word said, but He give us more grace. God opposes the proud, but shows favor to the humble. Submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. Lord God, sa oras na ito, kami po ay totoo nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin na kami po ay patuloy na maglingkod sa inyo sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon na binibigay niyo po sa amin, Lord. Truly, Panginoon, na total humbleness, Lord God, sabi nga ng mga marami na it is easier to be said than done. And it's our challenge, Panginoon, sa oras na ito, sa mga pagkakataon ito sa buhay namin bilang mananampalataya na magawa namin ang lahat ng ito, Lord God. And Lord, ang kailangan po namin, O Diyos, ang inyong gabay, ang inyong patnubay sa amin para patuloy po kami na makasunod sa inyong kalooban, Lord God. With your call of having this total obedience, Panginoon, sa buhay namin. And that is why, Lord God, we are coming to you with humbleness, Lord, na tulungan niyo po kami, gabayan niyo po kami sa oras na ito upang mapagtagumpayan po namin ang buhay nito, Lord God. Upang nasa ganon, Panginoon, lahat po ng mga bagay na hindi po naaayon sa inyong kalooban,
mga bagay po, Panginoon, na kailangan po naming layuan, mga bagay po namin na kailangan po pagdesisyon na namin sa buhay namin upang patuloy po kaming makasunod at makasabay, Panginoon, sa inyong naisin sa buhay namin. Kaya Lord God, sa oras dito, tulungan niyo po kami na ma-resist namin ang mga bagay na hindi po kanais-nais at hindi po naayon sa inyong kalooban. At especially, Panginoon, sa mga time na magiging komplikado po ang lahat para magdesisyon kami kung alin ba talaga susundin namin, kung ito ba o kailangan ba namin, or makakaranas po kami ng mga kompromiso, Panginoon, o compromising, Lord God. Sa oras na ito, Lord, kayo po ay nagpapakumbaba, Panginoon. And ina-admit po namin, Panginoon, na many times na mayroon kaming mga kahinaan, Lord God. Many times na nakakaranas po kami ng pagdadalawang isip, Panginoon, sa buhay namin, sa mga sitwasyon, Lord God. Especially sa mga desisyon namin, Panginoon. Kung alin ba talaga ang susundin namin, Lord. Tulungan niyo po kami na maging malinaw po sa puso't isipan namin, Panginoon, yun pong inyong mga salita na dapat namin sundin. Tulungan niyo po kami na maging transparent kami, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, sa buhay namin. Kahit na kami mag-isa lamang, Panginoon, kahit na solo lang kami, Panginoon, na gumagawa, O Diyos, or wala nakakakita sa amin, Panginoon, ng mga tao na kasamahan namin. Lord, tulungan niyo po kami na maging matibay, maging matatag, Panginoon, tumindig, Panginoon, manangan, Panginoon, sa inyong mga salita. And especially, Lord God, tulungan niyo po kami, O Diyos, na magdesisyon kami na totoong lumayo kami sa mga bagay na ito na hindi nararapat, Panginoon, sa inyong kalooban. Panginoon, sa umaga pong ito, nagpapasalamat po kami sa inyong mga tinuturo sa amin na kailangan, Lord God, na maintindihan namin, Panginoon, yung total obedience namin, Panginoon. Na hindi lamang ito, Panginoon, sa aming mga labi, na hindi lamang, Panginoon, ito sa aming mga isipan lamang, kundi, Lord God, ito ay makita sa aming mga gawa, O Diyos. Tulungan niyo po kami na hindi lamang sa mga salita namin, Panginoon, na kami susunod, na kami ay ganito, na kami gano'n, Lord. Tulungan niyo po kami na sa isip, sa puso, sa aming mga gawa, Panginoon, ay makikita ang aming Panginoon, ang aming pananampalataya sa inyo, Lord God. Kaya naman, O Diyos, amin pong hinihiling, O Diyos, nagpapakumbaba po kami, humihingi po kami ng paumanhin, Panginoon, sa inyo pong grasya, O Diyos, oras na ito. Patawad, Ama, Panginoon, sa mga bagay na ito. Kaya naman, Panginoon, amin pong hinihiling ang inyong pong pagsama, ang inyong pong paggabay sa amin, Panginoon, sa bawat araw na amin pong umuhay, especially sa amin dito na nasa Taiwan, Lord God. Tulungan niyo po kami. Ama, salamat po, Diyos, sa inyong pong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong paggabay sa amin through your word, Panginoon, through your promises, Panginoon. Lord, thank you for everything, Lord God. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyong grace, Panginoon, sa inyong pag-ibig, Panginoon, sa amin lahat, Lord God. At ang lahat ng ito, Panginoon, sa inyo namin pinagpapasalamat, sa inyo namin ibinabalik ang lahat ng aming pagpupuri, Panginoon, sapagkat kayo ay Diyos na mahabagin, Diyos na maibigin, Panginoon, Diyos na mapaunawa, at Diyos na kailanman ay hindi nagpabaya sa amin, Lord. Salamat po, Panginoong Jesus, sa oras na ito. Lahat ng ito, Panginoon, sa inyo namin pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Heavenly Father, we come to your throne with humble heart and asking for forgiveness. Sabi mo, hindi maging katanggap-tanggap ang aming paglapit sa iyo kung may bahid kaming dumi at karumihan. Maraming salamat sa pribilehiyong pinagkaloob mo sa bawat isa. Makapakinig ng iyong salita at turo. Sabi mo sa James 4:6, God opposes the proud, but give grace to the humble. Teach us to be humble, for without you, we are nothing. Not by our strength, not by our power, but only you who gave those things to your people. Learn us to be obedient, because sabi mo, God,
Obedience is better than sacrifice. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo kaming sumunod sa iyong mga inuutos. Dakilang Diyos. Bless those people, especially ang aming mga leaders, willing to help you and willing to sacrifice their lives. We praise you this morning, God. Give strength to all your people. Papatuloy upang ikaw ang maitaas sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, sa panibagong araw, sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagre-remind sa amin na kami, Panginoon, ay hindi lamang basta makilala ka sa aming mga buhay, kundi natuto po kami sumunod sa iyo. Sumunod sa kalooban mo, Panginoon. We are here, Panginoon, ang iyong mga anak. Humbly down before you, na patuloy na humihingi ng malawak na kaunawaan, Panginoon, upang higit na maging malinaw sa amin kung ano ba, O Diyos, yung kalooban mo sa aming mga buhay. Maaaring marami, Panginoon, ang sumusunod, marami ang naniniwala, at Lord, maraming hindi pa nauunawaan kung ano ba yung kalooban mo sa kanilang mga buhay. Kaya, Panginoon, hayaan mo po na ang bawat isa sa amin ay patuloy na magkaroon ng courage upang kami, Panginoon, ay buong galak na sumunod sa iyo, buong galak na pasanin everyday ang cross, Panginoon. Maging part kami sa iyong mga suffering, maging part kami, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na makapagbibigay ng kaluguran sa iyo, Diyos. We are asking for your guidance and protection, Panginoon. As we totally obey, Panginoon, at patuloy na makapag-surrender ng aming mga buhay sa iyo, Diyos. I-guide mo po kami ng iyong banal na Espiritu. At alam namin, Panginoon, na sa aming mga sarili, Panginoon, sa aming mga sariling kaalaman, sa aming mga sariling kakayanan, Lord, hindi po namin kaya, and we are nothing without you, Panginoon. Wala po kaming kayang gawin kung hindi dahil sa iyo, Panginoon, at kung hindi ka po namin kasama sa aming mga buhay. Kaya, Lord, samahan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami, O Diyos. Ihat mo na yung buhay namin, Panginoon. Ilagay sumunod sa iyo nang walang anumang mga bagay, Panginoon, na hindi makalulugod sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ang buhay ng bawat isa sa channel of blessing as a vessel of victory, Panginoon. Hindi lamang sa aming pamilya, hindi lamang sa aming sarili, Panginoon. At Lord, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sa lahat ng lugar, Panginoon, kung saan kami ay gagamitin mo. Give us a heart, Panginoon, na laging handang sumunod, laging handang magpaturo, laging handang mag-obey, Panginoon. Laging handang magpadisiplina sa iyo, Diyos. Guide us and empowered by your Holy Spirit, Panginoon. At lahat ng mga suliranin, lahat ng mga kabigatan sa aming mga puso, Panginoon, ay sinusurrender namin sa iyo. Pagkat naniniwala kami, Panginoon, na mas magaan pong sumunod kapag wala po kaming mga dinadala. And we surrender everything to you, Panginoon, para mas lalo po kami makasunod kung may kagalangan sa aming mga puso. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong patuloy na pagmamahal sa amin, na kung bakit po namin nagagawang sumunod. Sapagkat higit sa lahat, una sa lahat, Panginoon, ay inibig mo kami. At gayon din, Panginoon, nagagawa namin sumunod dahil kami ay nagmamahal sa iyo. Kaya, Panginoon, maraming salamat.
Kakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Yes, Father in heaven, thank you for everything that has transpired this morning. Thank you na we can do all things through you, Lord Jesus, who will give us strength, O Lord. And thank you for your presence, O God, because of your presence in us, O Lord. We will not fear, for you are we will not fear anuman ang mangyayari sa mga susunod na mga araw. Thank you. We will not fear nor be dismayed because of your presence in us. Yes, thank you for your Holy Spirit, because we will receive power that comes from you to do all these things, O Lord. And even these mga hiniling namin, O God, as we continue to be in the vine, O Lord, we could ask anything from you. Itong mga kailangan namin, because this is your will, O Lord, sa aming mga buhay, na yung total obedience, yung immediate obedience, O Lord, na yung para mapangyari ang yung kalooban. Thank you for the Holy Spirit, O Lord, na ito yung mag-empower sa amin to act according to the calling that you have called us to be. Thank you for this privilege, O Lord, even for this morning. Thank you for this privilege to come to you, to seek you, because this is your will and you are pleased with this. We bless you, we honor you, in Jesus' name we pray. Good morning. Morning. Good morning. Good morning. Bye. Magluto na po ako. God bless po. God bless po.